Hindi lang ako handa pa maging ama. Bakit ako ba handa, Santino? Di ba dapat problema natin itong dalawa? Eh bakit lumalabas ako lang yung problema sa inyong dalawa ng baby na to? Tingnan natin kung makapagsaya pa kayo kapag kayo lalo naghirap mga buhay nyo dahil naglukluk kayo ng demonyo sa pwesto. Hindi ko na po talaga kaya yung gusto nilang ipagawa sa akin pag nanalo ko bilang mayor. Transaction tomorrow will proceed as planned. Ayaw talaga magpapigil ni Papa at Lolo sa pagtutulak ng droga. Kinakailangan natin sila mapigilan. Gagawin natin yung lahat bukas para makuha natin ang droga. Di natin dapat sundin ang gusto ni Tanggol. Patapusin muna natin ang eleksyon. Saka ako na lang poputulin ng mga sungay ng anak mo. Gagawin ko ang lahat para maayos ang buong Maynila. Pipigilan ko ang lahat ng korupsyon na nangyayari ngayon. Babaguhin ko ang buong sistema. At gagawin ko ang lahat para magkaroon ng pagbabago at gumanda ang kinabukasan ng lahat ng mga Manileño. Linda, okay na ba yung mga pagkain ng mga monitoring? Opo, ma. Malapit na po to. Sige. Salamat. Oh, ano yan? Nagpa-lechon po si Don Julio para daw po sa pagkapanalo ni Tanggol. Ganun ba? Ma'am, sobrang nagpapasalamat po ko sa inyo. Ang galing ng anak nyo. Sana manalo po siya. Siyempre, mananalo yun. Binuto ko nga yun eh. Sana nga manalo si Tanggol. Tapos na ba yan? Opo, ma'am. Sige, ako na maghahain yan sa sermon. Sige po. Tanggol. Nakahanda na kami. Nakahanda na rin mga sasakyan na gagamitin natin para watingin ang pwersa ni Boss Ramon. Hindi madali ang gagawin natin. Mahirap kabangga mga Montenegro. Hindi ko matitiyak sa inyo ang kaligtasan nating lahat. Pero hindi kami natatakot, Tanggol. Alam namin na para to sa lahat ng mga Manileño. Kaya suportado ka naming lahat. Susunod kami sa Tanggol. Isa lang ang pakikiusap ko sa inyo. Sana kahit anong mangyari, huwag na huwag ninyo sasaktan si Papa. Huwag kang mag-alala, Tanggol. Walang masamang mangyayari sa papa mo. Santino, alis na ako. Yari ka mo. Kulang ka lang sa tulog. Itulog mo lang yan. Santino! Santino, alis na ako! Ano ba nangyayari sa'yo, ha?
Tay! Ano nangyari dito? Wala naman po, Tay. Siguro po dahil sa kinain niya kagabi. Hindi po tinanggap ng tiyan niya. Pweto, bumili ka ng ulam na gusto nyo. Erika, kailangan masanay ka na sa pamumuhay dito, ha? Hindi ka pwedeng mapili sa pagkain. Mauna na ako. Sabay na po ako, Tay. Bubusog na rin po kasi bilyarin eh. Hoy, hindi pwedeng buhay prinsesa dito yan, ha? Pagsabihin mo ng babae mo. Opo, Tay. Listado! Katotong abit po mga kaibigan. Nagbalik na po ang kuryente dito sa NEC server. Kagabi po, 60% na ang expected total votes ang nabilang. At lamang na lamang po ang grupo ni Tanggol Montenegro. Pasok pa rin po ang 4 na konsehal ni Tanggol para sa uupong mga konsehalis. At sa congressman, nako, panalo pa rin po itong si Congressman Leo Mojica. At sa pagka-vice mayor, aba, humabol na po si Roberto Guerrero sa kanyang kapatid na si Olivia Guerrero. Ang dikit po ng laban. Ito na po yung sa pagka-mayor. Nakahabol na po si Miguelito kay Tanggol. Ha? Nangyari? Ganun kabilis? Konti na lang po ang lamang ni Tanggol. 30,000 na lang. Ang tanong dyan, mga kaibigan, aalago pa ba itong si Tanggol? O makakabawi na itong si Miguelito? Abangan niyo po, listado. Ano? Tinatayaan niyo pa rin yung demonyong yan? Bakit sa tingin niyo maayos ang buhay niyo? Kapag naupo yan? Ha? Grabe ka naman, Mang Rigor. Kilala naman namin si Tanggol. Oo, hindi siya perfecto, pero may mabuti naman siyang puso. Ang pinagsasabi mo? Alam niyo lahat kung paano sinira ni Tanggol ang pamilya ko. At ang kapayapaan ng barangay natin. Ngayon pati Maynila, idadamay niyo? Ha? Kapag naupo yan, para niyong tinapon ng Maynila sa kangkungan. Eh, kanino nyo kami gustong kumampi? Sa mga gerero? Agaya nyo ho? Wala rin ang pakialam sa mga yun. Dahil sa tagal nila nakaupo sa City Hall, wala rin naman sila na imbag. Eh, baka naman takot lang ho kayo sa pwedeng gawin sa inyo ni Tanggol pag naging mayor siya. Ano sabi mo? Tay! Tay! Tama na ho, Tay. Sabi ko lang naman. Tay, sige na ho, Tay. Pumasok na po kayo, Tay. Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo, ha? Ay, sige na ho. Sige na po, Tay. Sa'yo, ano mo naman yan, ah? Selang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sige. Balikan ko na lang ulit ang bilangan ng mga boto. Mamaya-maya, alis na rin ako, Papa. Saan ka pupunta? Meron na akong asikasuhin. Nag-usap na ba kayo ni Tanggol? Pagkatapos niyo magtalo? Ramon, sandali. Teka, sandali. Tutuloy mo ba yung mga transaksyon mo? Di ba tutol doon si Tanggol? At saka, Ramon, hindi mo ba naiisip? Ang dami-daming napapahamak na tao. Hindi ka ba lang konsensya? Sa simula pa lang, ito na ang negosyo ng mga Montenegro.
Hindi isang katulad mo ni Tanggol ang puputol sa kalakarang ito. Ramon, gustong magsilbi ng tapat ng anak mo. Pero paano mangyayari yun kung puproteksyonan niya ang interes niyo ni Don Julio? Tsaka isa pa, hindi mo ba naiisip? Yung negosyo nagpapayaman sa inyong mga Montenegro, yun ang sumisira sa relasyon niyong mag-ama. Ikaw ang tatay. Ikaw ang dapat umintindi nun. Hindi. Ikaw, nanay. Ikaw ang dapat magpaintindi doon sa palalo mong anak. Ang lahat ng ito, ang perang ginagastos niya para sa kampanya at para manalo siya, galing sa negosyo namin. Kung hindi ka mapipigilan, sigurado ako hindi mo rin mapipigilan ng anak mo na umalis dito kapag nanalo siya. Kapag nagkataon, sasama ako kay Tanggol. Gusto ko tulungan ang anak ko na magsilbi ng tapat sa mga tao. At saan ka pupunta? Babalik ka sa San Dimas? Babalik ka kay Rigor? Ganun ba? Hindi yun ang sinasabi ko. Yun ang narinig ko. After everything I've done for you, minahal kita, Marites. Nilagaan kita. Binigay ko sa iyo ang lahat. Lahat. Para magkaroon ka ng magandang buhay. Tapos gusto mong bumalik sa impyernong kasama si Rigor. Hindi ko pinipili si Rigor! Ang pinipili kong buhay yung buhay na payapa. Hindi yung masama. Hindi yung madumi na buhay na droga. Hindi yung buhay na pinipilit mo sa anak ko! Kung di niyo ko kayang sundin, bilang ulo ng pamilyang ito, binabastos niyo lang ako. Binabaliwalaan niyo lang ako. At kung ganun din lang, mabuti bang kalimutan na natin kung ano meron tayo? Nay, ayos ka lang. Oo. Sinubukan ko lang na makausapin ang papa mo eh. Pero pinipilit niya pa rin yung negosyo. Mukhang hindi na natin mabago ang isip nila ni Lolo. Ipagpapatuloy talaga nilang negosyo. Ang sa akin lang naman, Tanggol. Ayoko lang tuluyang masira yung relasyon yung mag-ama. Pero sa nangyari, parang mas lumala. Handa mo na ba talagang talikuran ng mga Montenegro para magsilbi sa mga Manilenyo? Nay, gagawin ko ang lahat para matigil na ang pagdaloy ng droga dito sa Maynila. Kahit itakwil pa ako ng mga Montenegro. Nakandaan ang lahat, Ramon.
Good. Yung pinalalagay ko. Pakanda na rin. Let's go. Tay, anong balita? Boss, wala sila. Ayos. Tuloy ang plano natin. Kinakabahan ako, Enteng. Paano kung di natin kayanin yung pwersa ni Boss Ramon? Basta magtiwala tayo kay Tanggol. Tsaka maganda yung intensyon niya. At saka nangako tayo na susuporta tayo sa kanya. Nakaalis na si Papa. O, Tanggol, nakita namin. Kinakailangan natin siya sundan. Kinakailangan na walang makakalata na umalis tayo dito. Franco, siguraduhin mo secure ng buong lugar. Sige, Ramon. Sige na. Sakalata kayo. Dito na lang tayo. Gagapangin na lang namin papasok. Sige, Tanggol. Dito lang kami ni Emil sa kotse. Radyo na lang kayo pag nagka-problema. Backup nyo kami. Kapag nakuha na namin ang droga at mga pera, aalis na agad tayo. Isa lang ang bibiling ko sa inyo. Siguraduhin yung walang mangyayaring masama kay Papa. Tara! Tara! Makakasama natin mismo yung lalaking naliling kay Mayor Roberto. Roberto, tingnan mo yan. May relasyon ba kayo ni Mayor Roberto? Ano ka ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Ikaw ang hindi tumitingin sa dinadaanan. Ikaw pang galit. Magpapasok kami ng bagong opisyal o top of the class ng Inleia Academy, Police Lieutenant Hector Victorino. Walang lugar ang mga pulis na pulpul sa presinto ko. Dito na lang tayo. Gagapangin na lang namin papasok. Kapag nakuha na namin ang droga at mga pera, aalis na agad tayo. Siguraduhin yung walang mangyayaring masama kay Papa. Taas ang mga kamay! Huwag na kayo magtangkal lumaban pa! You Filipino people can't be trusted! Mahirapan tayo habulin sila, Ramon. Naglagay ako ng tracker sa loob ng bag ng pera. Kahit saan sila pumunta, di sila makakawala. Tanggol! Pasok na tayo! Tara! FPJs 你很难从别人的评价当中认识到真实的自己，因为别人的评价本质上是他自我内在的某种需求，或者是价值观的外在的投射而已。那人到底该如何正确的认识自己呢？这名设计师山本耀司说过，自己这个东西是看不见的，得撞上一些别的什么东西反弹回来才会了解自己。所以认识自己往往是在你和这个世界的互动当中、碰撞当中，从结果的反馈当中去认识自己的。这些互动碰撞就是你的事业、财富、你的家庭、你的人际关系、你的兴趣爱好的培养等等。也就是说，人生最大的修炼场就是红尘俗世。如果你在这些方面能有一个比较健康的平衡的状态，也说明你在认知上、心性上是比较完善的，是符合规律的。相反，如果你在这些方面做得不好，甚至某一方面特别糟糕，
大致也说明你身上是存在一些问题的，可能是认知上的偏差，也可能是心性上的漏洞。举个例子，我父亲60来岁，他天性是比较敏感的，自尊心非常强。在他小时候，他的父亲就去世了，他出生和成长在一个资源非常匮乏的年代，没有接受过很好的教育和引导。那在这样的背景之下，长大成人之后，他在做事业方面就非常着急于证明自己的不一般，来满足自己的自尊心。父亲的脑子其实也是比较聪明的，年轻的时候也的确抓到过几次机会，赚到过一些钱，这些都会让他的自尊心得到了极大的满足感，然后就很容易在身边人的夸奖当中、彩虹屁当中自我膨胀，不能够理智的去面对自己的事业以及周边的人情关系，会带一些并不适合在一起做生意的人一起去做生意，最后结果甚至被他带的那些人搞事情，导致他生意做不成。同时他还会为了证明自己是可以更加厉害的，就会把现在已经有的积蓄，还有那些能够借来的钱，一次投入到他所看重的项目当中，期待能够一次平步青云。但每次的结果都是本钱赔光，还倒欠外债。这种事情在父亲的身上是发生过好几次的，每次他都会觉得是自己运气不好，但其实所谓的运气也是和自己的认知和自己的心性相匹配的一种能量。如果父亲能够从他事业的低谷当中去认识自己，不断转化自己的认知和习性，那他就会有不一样的事业的局面。这就是认识自己的途径，从你的事业当中、情感当中、家庭当中、社会关系当中，也是王阳明所说的事赏练。通过做具体的事情，在事情的反馈当中去认识真实的自己。